Good morning, good afternoon, and good evening. This is Lunch Muscut and welcome back again here on our channel. So ayun guys, as usual, nagpapasalamat po ako sa lahat ng supporters out there. At syempre, hindi ko na po patatagalin to para mabasa na rin natin ng sabay-sabay ang part 5 of our story. But before that, don't forget to click the subscribe button and turn on the notification bell para naman always update ka sa mga nangyayari sa channel na to. Samahan mo na rin ang pag-hit ng like button. And now, let's start to read the part 5 of Mechanico. Huwag ka mag-i-skip ng ads! Mechanico Part 5. Stanley's POV. Pero nakakailang hakbang pa lang ako nang mabunggo ako sa isang personalidad. Agad naman akong napahawak sa ilong ko dahil iyon ang nasaktan. Agad ko ding dinampot ang mga gamot na kumalat sa sahig. Are you all right? Tanong ng isang malaking boses. Bigla naman akong natigilan sa ginagawa ko. Pamilyar sa akin ang boses na yun, at nang lingunin ko ang pinagmulan ng boses ay halos maningkit ang mga mata ko sa nakita ko. Scott, iling ko. Hindi ko mapigilan ang hindi mapatitig sa mukha nito. Kahit 3 taon na ang nakararaan ay hindi ko pa rin makakalimutan ang hitsura niya. Ngumisi naman ito na siyang nagpainis sa akin. Next time, be careful. Malamig at walang ekspresyon na sabi ni Scott. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanya. Ang liit ng mundo, no? Sagot nito sa akin na himbis sagutin ang tanong ko. Napansin ko naman ang pagtingin nito sa nameplate ko. Bigla din na numbalik ang ginawa nito sa akin noon. Ang pinagpustahan nila ako ni Luis. At muntik na nga akong mahulog sa laro nilang dalawa. Nakaramdam naman ako ng inis dahil sa malamig na pakikitungo nito sa akin. Nais ko sanang magtaas ng boses ng mga oras na yon pero biglang nagsalita si Ma'am Blanca. I'm sorry, Mr. Scott. This will never happen again. Huwag po kayong mag-alala. Kakausapin ko po siya mamaya sa office para mabigyan ng disciplinary action for being careless during her time of duty. Sabi ni Ma'am Blanca sa paraang natataranta na siya namang kinagulat ko. But ma'am, it's not my fault. Pagtatanggol ko sa sarili ko. Noon ko lang din napansin na hawak pala ni Scott ang braso ko. Pwede ba? Bitiwan mo ko? Sabi ko sa paraang nagtataas ng boses sabay kinabig ko ang kamay nito na nasa braso ko. Stanley! Saway sa akin ni Ma'am Blanca habang nanlalaki ang mga mata nito. Pasensya na po, Mr. Scott.
sisiguraduhin ko pong mabibigyan ang nurse na ito ng tamang disciplinary action for being rude and disrespectful to you. Ilang linggo pa lang po kasi siya dito kaya hindi pa niya kabisado ang ilang rules dito sa hospital. Paumanhin ni Ma'am Blanca kay Scott. Kinagulat ko naman ang mga sinabi ni Ma'am Blanca sa mga sandaling yun. Sa isip-isip ko, ano bang rules ang nilabag ko? At bakit ba parang napakabait nito sa harap ni Scott? Maya-maya pa ay bigla na lang pumasok sa isip ko ang isang kaisipan. Ang apelyido ni Scott at ang pangalan ng hospital kung saan ako nagtatrabaho ay malaki ang pagkakapareho. Ano ang kaugnayan ni Scott sa may-ari ng hospital? Bulong na tanong ko sa sarili ko. Imposible naman na ito ang nagmamay-ari ng hospital na yun dahil isa talagang imposible na ang isang mekaniko sa malaking bahagi ng Maynila ay magiging may-ari ng isang napakalaking hospital. Hindi mo na kailangan gawin yon, Ma'am Blanca. Hindi naman niya sinasadya ang nangyari. Tama ba ako, Stanley? Sabi nito sabay baling sa akin. Kapansin-pansin naman ang pagtataka sa mukha ni Ma'am Blanca sa mga oras na yon. Napalanok naman ako ng laway bago ako sumagot. I'm sorry sir, hindi ko po kasi kayo nakita. Hindi na po maulit na kayo kong paumanhin ko dito. Aminado naman ako na nakaramdam ako ng kaba ng mga sandaling yon dahil baka bigla na lang akong tanggalin sa trabaho. Apology accepted, sabi ni Scott sa akin. Thank you po sir, hindi na po mauulit. Muli kong sagot kay Scott. Nanlalamig ang mga kamay ko dahil sa matinding nerbiyos. Pakiramdam ko kasi ay lalamunin niya ako ng buhay sa paraan ng pagtingin nito sa akin. Pagkaraay, nagmamadali akong lumabas ng ward na yon at saka lang ako nakahinga ng maluwag. Kinagabihan ng araw ding yun, kasalukuyan na akong nakahiga sa higaan ko. Sa katunayan ay kanina pa ako nakahiga pero hindi pa rin ako dinadalaw ng antok ko. Sa pagkakaalam ko, dapat ay kanina pa ako tulog dahil sa sobrang pagod pero halos mulat na mulat pa rin ang mga mata ko. Siguro nga ay malakas pa rin ang epekto sa akin ni Scott at iyon ay dahil sa pagkikita namin kanina. Aminado akong kay Scott ko unang beses naramdaman ang tinatawag nilang pagmamahal. At iyon ay ang pagmamahal na siyang iniyakan ko sa loob ng maraming araw. Buong akala ko talaga ay tuluyan nang nawala ang nararamdaman ko para sa kanya. Pero hindi pa pala talaga agad-agad nawawala ang sakit na naidulot nito.
Hindi ko din mabura sa isip ko ang hitsura ni Scott kanina. Sa lumipas na mga taon ay masasabi kong mas lalo pa siyang gumuwapo. Maya-maya pa ay napabuntong hininga na lang ako. Hindi ito maaari. Dapat ko siyang alisin sa isip ko. Hindi ko siya dapat pagkatiwalaan. Bulong ko sa isip ko. Pero sa isip-isip ko, 3 taon na ang lumipas. Baka naman may asawa at anak na siya. Bagay na nagpakirot sa kalooban ko ng mga sandaling yon. Pinilit ko na lang na magpaantok ng mga oras na yon. Scott's POV. Malalim na ang gabi pero sadyang mailap pa rin sa akin ang pagdalaw ng antok. Totoong hindi maalis sa isip ko si Stanley. Bakit ba sobrang mapagbiro ang tadhana? Sa buong buhay ko ay 2 beses lang ako nagmahal ng totoo. Una ay kay Grace na kasalukuyan ng asawa ni Dominic. Matagal ko din ininda ang pangyayaring yon. Pero mahabang panahon na ang lumipas, kaya naman natanggap ko na din na si Grace ay hindi para sa katulad ko. Hindi naman talaga naging kami ni Grace. Palihim ko lang siyang minahal noon. At ang pangalawa ay ang isang taong hindi ko inaasahan na kung saan ay mararamdaman ko muli ang magmahal. At iyon ay walang iba kundi si Stanley na isang lalaki. Sa maikling panahon ay aaminin kong minahal ko siya ng totoo. Aminado din akong kung minsan ay siya ang laman ng mga panaginip ko. Sa paglipas ng mga araw, ay umaasa ako na muling magkikita ang landas naming dalawa. Nakakaramdam din ako ng pagnanasa para kay Stanley na siya namang kahit kailan ay hindi ko naramdaman kay Grace. Pero hindi ko akalain na darating ang isang araw na magiging dahilan din ito ng pagkawasak ng aking puso't damdamin. Matinding pang-iinsulto ang ginawa nito sa akin. Tandang-tanda ko pa ang mga katagang sinabi ng pinsan niya sa akin. Pwede ba? Tigilan mo na ang pinsan ko. Ayaw niya sa katulad mo. Ano bang akala mo sa sarili mo? Gwapo ka nga at matipuno, pero iyon lang ang kaya mong ipagmalaki. Isa ka pa ring mahirap na mekaniko na nagkukumahog sa buhay. Sabi sa akin ni Lori nang lapitan ako nito isang araw habang matyaga akong naghihintay sa tapat at labas ng gate nila. At naghihintay sa paglabas ni Stanley. Huwag mo naman sana akong insultuhin. Marangal ang trabaho ko at wala naman akong natatapakan na tao. Sagot ko noon kay Lori. Talaga wala. Basta, pinapasabi ng pinsan ko na huwag mo na daw siyang guluhin pa. Obvious naman kasi na ayaw kanyang kausapin at harapin. Dahil kung gusto niya, talaga sa'yo,
lumabas na yon at kinausap ka. At pinapasabi niya din na hindi siya pinag-aral ng mga magulang ko para lang makipagrelasyon sa isang patay gutom na katulad mo. Sabi ni Lori. Hindi naman ako nakaimik ng mga panahon na yun sa narinig ko. Oo, malaki ang pangangatawan ko pero hindi ako bato para hindi ko maramdaman ang mga masasakit nitong salita sa akin. Masyadong masakit ang mga narinig ko at hindi ako lubos na makapaniwala na galing iyon lahat kay Stanley. Pero dahil sa pagmamahal ko kay Stanley, hindi ako basta-basta sumuko. Ilang araw pa rin akong nagpabalik-balik sa labas ng bahay nila upang magbakasakali na makakausap ko siya kahit sa maikling oras lang. Pero muli akong nabigo sa ikalawang pagkakataon. Mula doon ay napagpasyahan kong sumuko na lang. Hindi ko akalain na mapagmataas at matapobreng tao pala si Stanley. Mula doon ay nagpasya na akong ayusin ang buhay ko at saka ako umuwi sa probinsya. At ang lahat ng iyon ay isa na lang sa mga alaala ko. Nang gabing yun ay isang malalim na buntong hininga na lang ang nagpamulat sa akin mula sa mga masasakit na alaalang dinanas ko mula sa pag-ibig. Napakaliit ng mundo, Stanley. Ngayon mo ko insultuhin. It's payback time. Seryosong sabi ko sa sarili ko ng gabing yun. Stanley's POV. Alam mo na ba ang latest? Bungad sa akin ni Robert pagpasok ko sa trabaho kinabukasan. Hindi pa. Ano yon? Walang gana kong sagot sa kanya. Mag-uumaga na kasi akong natulog. At sa katunayan ay muntikan pa akong malate. May temporary changes daw sa management ng hospital na to, pahayag ni Robert. Ano ba naman yan? Hindi pa nga nakikilala o nakita man lang ang bumubuo ng management. May changes na agad. Walang pakundangan kong iling. Nakalive daw si Sir Dominic. Siya yung may-ari ng hospital na to. At ang pansamantala na papalit ay ang bunsong kapatid nito. At ito pa ha, ayon sa balibalita, sobrang gwapo daw ng magkapatid na yon. Pero kung si Sir Dominic daw ay disente tingnan, kabaliktaran naman daw ito ng kapatid niya. Brusko daw yon at lalaking lalaki daw. Mahina ang sabi ni Robert sa pabulong na paraan. Natawa naman ako sa sinabi ni Robert sa akin. Dahil si Robert at Scott ay malaki ang pagkakapareho. Si Robert ay yung tipo ng tao na hindi mo mapagkakamalang bading. Malaki kasi ang pangangatawan nito at hindi man lang pumipilantik ang mga daliri. At masasabi kong
magaling talaga siyang magtago ng tunay na pagkatao. At masasabi kong katulad din siya ni Scott. Hay naku Robert, nasisiraan ka na naman. Hindi mo man lang inalam kung ano ang mga bagong patakaran dito sa hospital. At talagang inuna mo pang alamin ang kagwapuhan ng may-ari ng hospital. Medyo may ngiti sa paraan ng pagkakasabi ko. Aba syempre naman no. Iyan kaya ang pinaka-importante sa lahat. Para naman palaging maganda ang paligid natin dito sa hospital. Pagrarason nitong si Robert. O siya, sige na, pumunta ka na sa 3rd floor at ako naman dito sa 2nd floor. Oras na para simulan ang trabaho natin, sabi ko kay Robert. Akbang papasok na sana si Robert sa elevator nang muli itong lumingon sa akin. At saka nagsalitang muli. Siya nga pala Stanley, baka bigla kang tanungin ng supervisor mo kung sino ang pansamantalang papalit kay Sir Dominic. Ang sabihin mo ay si Sir Scott. Tandaan mo yan, sabi nito at saka siya tuluyang pumasok sa elevator. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Halos mabingi ang dalawang tenga ko. Si Scott ba na isang mekaniko dati ang tinutukoy ni Robert? O baka naman kapangalan lang nito ang Scott na papalit pansamantala sa pamamahala ng hospital. Pero kagabi, halos buong pagkatao galangin ni Ma'am Blanca si Scott. Diyos ko, masyado naman yatang nagbibiro ang tadhana kapag nagkataon. Tanging nasabi ko sa sarili ko ng mga sandaling iyon. Bandang tanghali ng araw ding iyon, papunta na sana ako sa kantin upang magtanghalian. Pero bago pa man ako tuluyang lumakad ay kapansin-pansin ang mga trabahador ng hospital na yon na nagkakagulo at kasalukuyan silang patungo sa nurse station kung saan ako naroon. Nang tingnan kong maigi ang rason ng pagkakatipon nila, ay halos nanlaki ang mata ko dahil sa papalapit na anyo ni Scott. Habang lumalakad ito palapit sa kinalalagyan ko, ay katabi nito si Ma'am Blanca. Nang tuluyan itong makalapit, ay agad kong narinig ang pag-uusap nila ni Ma'am Blanca. Kamusta ang mga facilities natin dito sa 2nd floor? Tanong ni Scott kay Ma'am Blanca sa paraang hindi man lang nag-atubiling ngumiti. Halos bago po ang mga facilities natin dito sa 2nd floor, sir. Sa katunayan din po, lalo pang dumami ang mga pasyente natin dahil sa ganda ng facilities natin. Magalang na sagot ni Ma'am Blanca kay Scott. Alam kong alam ni Scott na nasa nurse station ako ng mga oras na yun. Pero hindi man lang ako nito tinapunan ng tingin habang nakikipag-usap ito
kay Ma'am Blanca sa harapan ko. Maya-maya pa ay sinamahan siya ni Ma'am Blanca na maglibot sa buong second floor. Habang naglilibot sila ay wala akong magawa kundi ang pagmasdan na lang si Scott mula sa malayo. Aaminin kong ibang-iba ang Scott na nakilala ko noon kesa sa Scott na nakikita ko ngayon. Habang pinagmamasdan ko si Scott mula sa malayo, ay biglang nagsalita si Robert na nasa tabi ko lang. Stanley, si Sir Scott ba ang nakikita ko? Sabi nito sa paraang pabulong habang tumitili sa kilig. Umayos ko nga, baka mahalata ka ng kasamahan natin. Sabi ko sa mahinang paraan. Pigilan mo ko, Stanley. May himatay yata ako sa sobrang kisig niya. Muli nitong bulong sa akin. Nailing na lang ako ng mga oras na yon. Nang tingnan ko ang kaibigan kong si Robert ay iba ang sinasabi nito kesa sa kinikilos niya. Seryosong-seryoso ang mga kilos niya. Nang tingnan ko naman, ang mga kasamahan naming nurse na babae ay parang kinikilig din habang nakatingin kay Scott. Maya-maya pa ay hindi sinasadyang napatingin ako sa kinaroroonan ni Scott. Saktong nakatingin ito sa akin. Napalunok naman ako ng laway ng mga oras na yon. Habang nakatingin ito sa akin ay nakakunot ang noo nito at mukhang galit. Pero sa isip-isip ko ay bakit naman ito magagalit? Di ba parang mas tama yata na ako ang dapat na mas magalit? Bigla naman ako nakaramdam ng pagtayo ng mga balahibo ko sa mga oras na yon. Robert, tara na, gutom na ako. Sabi ko kay Robert na halatang ayaw pa nito umalis pero hinatak ko na lang siya pababa mula sa second floor habang nakahawak ako sa kamay nito. Scott's POV. Maghapong mainit ang ulo ko ng araw na yon. Halatang ilag na din ang ibang empleyado sa akin dahil baka mabulyawan ko lang sila. Hindi kasi maalis sa isip ko ang pangyayari kanina sa nurse station. Sino naman ang lalaking kasama ni Stanley kanina? Hawak-hawak pa niya si Stanley sa kamay kanina. Pero bakit ba apektado ako sa pangyayaring yon? Ang alam ko ay dapat galit ako kay Stanley. At gusto kong ipakita sa taong yon na hindi ako patay gutom na katulad ng iniisip nito noon. Pinilit kong ayusin ang sarili ko ng araw na yun sa paraan ng pagtuon ko ng atensyon ko sa mga bagay na ginagawa ko pero kagaya ng dati, hindi pa rin ako nagtatagumpay. Puro presensya pa rin ni Stanley ang gumugulo sa isip ko. Ibang-iba na ang hitsura ni Stanley ngayon.
at masasabi kong naging kaakit-akit ang paraan ng pagtingin nito. Maya-maya pa ay isang plano ang nabuo sa isip ko at saka ko pinatawag si Mrs. Blanca sa opisinang kinalalagyan ko. Stanley's POV. Bandang alas 8 na ng gabi nang matapos ako sa duty. Sumasakit na naman ang ulo ko dahil sa pag-atake ng migraine. Madalas talaga ang pag-atake nito kapag nasusobrahan ako sa pagod. Kasalukuyan din akong nag-aabang ng masasakyan ng mga oras na yon sa mismong harapan ng hospital kung saan ako nagtatrabaho. Maya-maya pa ay isang magarang sasakyan ang huminto sa harapan ko. Nang bumaba ang driver nito ay kinagulat ko pa dahil si Scott ang niluwan ng magarang sasakyan na yon. Nang makababa ito ay kasalukuyan itong patungo sa kinalalagyan ko. Nang tuluyan itong makalapit sa direksyon ko, ay buong akala ko talaga ay lalapitan niya ako. Pero biglang nag-iba ang direksyon ng paglalakad nito. Kapansin-pansin ang pagsalubong nito sa isang magandang babae na palabas ng hospital. Nang tuluyan silang magkalapit, ay kapansin-pansin ang paghalik ng babae sa pisngi ni Scott na siya namang halatang nagustuhan din ni Scott. Nang magtungo ang dalawa sa kotse ni Scott, ay hindi man lang ako nagawang tapunan ng tingin ni Scott. Imposibleng hindi niya ako napansin, sa mismong harapan ko pa siya nagpark at dumaan. Nang tuluyan silang makarating sa sasakyan ni Scott, ay nagawa pa nitong alalayan ang babae sa pagpasok nito sa sasakyan niya. Pakiramdam ko naman ay namanhid ang buong katawan ko ng mga oras na yon. Wala naman akong nagawa, kundi ang tingnan na lang silang dalawa hanggang sa tuluyang makalayo ang sasakyan nito. Kahit pa mahigit 3 taon na ang lumipas, ay aaminin kong ramdam ko pa rin ang galit at inis ko kay Scott dahil sa panglolokong ginawa nito noon. Pero bakit ba ako nasasaktan sa nakita ko? At bakit pakiramdam ko ay gusto ko siyang makita? Isang malalim na buntong hininga na lang ang nagawa ko sa mga oras na yon. Maya-maya pa, habang matyaga pa rin akong naghihintay, ay narinig ko ang boses ni Robert. "Stanley!" sigaw nito habang tumatakbo palapit sa akin. "Hay nako, kanina pa kita hinahanap, buti at naabutan pa kita," sabi ni Robert. "Oy, bakit mo naman ako hinahanap?" Natatamad kong tanong dito. "Ay, anong drama yan?" sabi nito sa paraang ng aasar. "Pagod lang po ako, iling ko.
Halika, may pupuntahan tayo. Sabi nito habang hinihila ako papunta sa kotse niya. May kaya sa buhay ang pamilya ni Robert. Kaya naman, nang ma-assign nga din siya sa probinsya, ay dala din nito ang sarili nitong sasakyan. Hoy, saan tayo pupunta? Tanong ko kay Robert nang makasakay na kami sa loob ng kotse niya. May bagong bukas daw na restaurant sa kabilang kanto lang. Opening nila ngayon at may promo daw sila na eat all you can. Wag ka, 299 pesos lang, nakangiting sabi ni Robert. Grabe naman ang mahal naman doon. Hindi na ako sasama, ikaw na lang kung gusto mo. Kailangan ko magtipid, no? Sabi ko kay Robert. Nasisiraan ka na ba? Ano naman ang gagawin ko doon mag-isa? Halika na nga. Huwag kang mag-alala dahil sagot ko na, sabi ni Robert. Hindi naman na ako nakatanggi pa ng patakbuhin na nito ang sasakyang kinalalagyan namin. Nang marating namin ang restaurant na sinasabi nitong si Robert, ay halos nakakailang ang hitsura nito. Maganda at malaki ang lugar ng restaurant na yon. Malawak din ang parking space nito at nasa harapan lang din ng restaurant na yon. Robert, okay lang bang itsura ko? Naka-uniform pa ako, oh. Tanong ko kay Robert. Oo naman, no. At saka, wala yan sa damit, nasa mukha yan. At saka na naman, kung naka-uniform ka pa, ikakain lang naman tayo. Sabi sa akin ni Robert. Itutuloy.